Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong araw na ito dito po sa ating Facts First podcast. Disclosure lang po, this is a recorded episode but of course it doesn't mean that our topic for today is any less significant compared to sa mga usual topics na pinag-uusapan natin. Ito po kasi yung best schedule for me and my special guest for today. So kung nanonood po kayo ngayon ng ating podcast sa YouTube, so napapanood niyo po ito ng 8:30 ng gabi. I'd like to thank you for continuously supporting our program at yung mga nakikinig po dito sa episode na ito sa inyong Spotify, Apple, Google Podcasts or kahit saan man kayo kumukuha ng podcast. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo. And of course, if you find our content very useful, very interesting, please share them para mas marami pong makaalam ng mga tamang impormasyon. Especially dito sa topic na pag-uusapan natin ngayong araw. Pag-uusapan natin yung update dito po sa POGO investigation ng Senado. Alam ko po na marami po sa atin na nakatutok dito sa investigasyon na ito. In particular, itong si Mayor Alice Guo. Kasi may development, no? Meron lumabas sa dokumento yung NBI at baka lumalabas na tama yung hinala o suspecha ng marami sa ating mga senador. Gayon na rin po na maraming Pilipino, mukhang peking Pilipino itong si Alice Guo. Sa pag-uusapan po natin ngayong araw, ang in-invite po natin muli dito sa ating episode ay yung isa po sa mga tumututok dito po sa Pogo hubs na nire-raid at saka illegal activities. Tsaka kasama na rin po dito yung kwento ni Alice Guo. I'd like to welcome again to our program si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang araw, Senator, and thank you for joining us again dito sa Facts First. Magandang araw, Christian, at maraming salamat sa pag-imbita muli sa akin. Okay, pag-usapan natin ito, no? So mukhang lumalabas. Talk about how this was revealed, etong identity or tumalabas sa tunay na identity ni Alice Guo. Marami talagang nagtulong-tulong dito, Christian, especially mga government agencies natin. I have to give credit to all of them. Very cooperative yung mga government agencies natin. Pag humingi kami ng datos, in 1 or 2 days, nasa committee na yung datos. At isa sa pinaka naging lead namin dito ay ibinigay ng Bureau of Immigration. Nung tinatanong namin sila, paano nakapasok yung mga pamilya ng Guo dito? At bakit hindi nyo mahanap sa computer yung pagpasok nila? At I remember yung representative ng BI sabi, at that time kasi hindi pa computerized, no? Wala pa tayong mga biometrics. Sabi niya, pero meron kaming gustong kausapin yung BOI because parang nung tinignan nila yung dokumento, meron silang special investors resident visa. So we reached out to BOI, and nung nag-reach out kami sa BOI, true enough, pinadala nga yung picture ni Guo Huaping, yung bata. So pinadala, and then we showed it to the public na ito na si Alice Guo. Itong batang ito na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Pero may kasunod pala yung letter ng BOI, meron palang biometrics. So pala, pag kumukuha ka ng Special Investors Resident Visa, they take your picture, yung most recent picture mo kasi mag-i-issue sila ng ID. And then they take your biometrics per thumb lang, no, ang kukunin nila. So kasama yung biometrics, pinadala rin nila yung thumb mark. So dito na nag-request yung committee na i-validate ng NBI kung merong NBI clearance si Alice Guo. At true enough, meron rin siyang NBI clearance. So yesterday nga, NBI revealed na match yung thumbprint ni Guo Huaping at yung NBI clearance si Alice Guo. At sabi nga ni Director Santiago, infallible to. So walang, ibig sabihin, hindi magkakamali dahil international at gold standard yung fingerprint matching technology at fingerprint matching concept na ginagamit to sa maraming dokumento, crime, even adoption. So maraming ginagamitan to. So talagang walang kaduda-duda na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Okay, so ang implication niyan, hindi Pilipino itong si Alice Guo o yung nagpapakilalang Alice Guo dahil nag-match yung fingerprint niya
doon sa fingerprint na made available na nag-apply siya for the Special Investors Resident Visa. Chinese siya ron, tama po ba? Correct. Yan ang Yung implication. tama ka doon. Yung passport ni Guo Huaping ay Chinese. So chinek rin namin, baka naturalize si Guo Huaping in the process. Chinek namin ang PSA, ang Bureau of Immigration, at wala silang nakitang any naturalization papers. So to date, si Guo Huaping is still Chinese. Dahil hindi naman siya nag-naturalize. At nung nag-match nga yung fingerprint, since Chinese pa si Guo Huaping, at obviously si Alice Guo ay Chinese rin. Okay. Ang next question, paano siya nag-transition from Guo Huaping into Alice Guo? Okay. May nakita rin kaming unusual trend. Nung 2008 to 2011, si Alice Guo at si Guo Huaping in and out of the Philippines. Lumilipad sila, bumabiyahe sila. And si Guo Huaping was using her Chinese passport. So it goes to show that Guo Huaping and Alice Guo were using both their Philippine and their Chinese passport. Ginagamit niya itong dalawang passport. Pero tumigil siya noong 2011. Philippine passport nilang ginagamit ni Alice Guo. At the same time, in 2005, si Alice Guo, dito na lumabas yung kanyang fake birth certificate. No, dito na nagsinungaling yung kanyang ama na nagbigay ng mga fake information, at dahil nga Filipino yung doon sa fake birth certificate niya, Filipino yung father, si Amelia Lial, Filipino rin, yung anak magiging Filipino rin. Yung anak, itong si Alice Guo at yung tatlo pang mga kine-claim na kapatid ni Alice Guo. Okay. So ano po yung significance ng 2011 at bakit huminto na si Alice Guo sa paggamit ng Chinese passport? Hindi namin alam kung bakit. Maybe siguro gusto niyang ma-establish na Filipino na siya talaga. Hindi namin alam particularly kung bakit. Pero ang hinala namin, meron pa rin siyang Chinese passport ngayon. Wala lang kaming evidence, no? But ang hinala ko meron. Because yung father niya Chinese, yung biological mother niya Chinese, walang dahilan din kung hindi niya i-renew yung Chinese passport niya. Hindi lang niya ginagamit. So, basically, parang merong isang tao, dalawa identities na lumalabas, no? Tama po ba? So, Chinese, Guo Huaping, tapos Alice Guo. Tama. Okay. Tama. But ang totoong pangalan niya is Guo Huaping. No, naging alias niya lang niya itong si Alice Guo dito sa Philippines. Paano niya nakuha yung Alice Guo o yung Alice Lial Guo na pangalan? Diyan yung lalabas naman yung revelation na pinakita ni Senator Risa Hontiveros. Yung in 2005, meron ring pumunta sa NBI at kumuha ng NBI clearance na ang pangalan Alice Lial Guo. Na the same birthday, iba lang yung address. No? At may biometrics rin tong tao. No? So, hindi namin alam kung sino yun, kung totoong tao ba yun, kung computer glitch yun, o kung yung NBI ba ay nagkamali lang. We requested NBI to investigate further. But ang hinala namin, may identity theft rin. Ibig sabihin, yung totoong Alice Lial Guo, kinuha ni Alice Guo na mayor yung identity. But wala pa kaming evidence doon. No? May picture lang kami nung NBI clearance nung isa pang Alice Lial Guo. Kasi pareho po, no? First name, middle name, tsaka last name, same birthday. Pero Yes. magkaiba na itsura, di ba? Ibang tao. Correct. Magkaiba yung itsura, pero ang totoong birthday kasi ni Guo Huaping is August 31. No, hindi, I think July yata yung kay Alice, kay Mayor Alice Guo. So, obviously, even yung birthday niya peke, sinungaling rin. Yung kanyang birthday, hindi totoo yun. Yung totoong birthday niya is August 31. Kaya nga, to be honest, Christian, lahat ng nasa birth certificate niya kasi nangalingan eh. Even birthday, hindi nila sinabing totoong birthday, peke rin yung birthday niya doon. In fact, yung year, hindi totoo. Her birth year, today, ang kanyang claim, she's 38 years old. Pero doon sa kay Guo Huaping, -3. So mga 34, 35 lang si Guo Huaping.
Pag ganyan ba, ano bang options available? Dapat ba DNA na yan or whatever? Ano bang pwede pang gawin ng I Senado? think I think ang pinakamatibay ay itong fingerprint matching. Wala na itong kumbaga wala ng lusot. Si Go Huaping ay si Alice Go. Talagang ano na yan, it's a gold standard for identification. Kaya yan ang pinakamatibay na pwedeng gamitin ng gobyerno natin. May information din po ba kayo, Senator, kung paano niyang nakuha yung identity ng real Alice Guo? Kunwari, meron ba yung parang sindikato involved? Baka naman meron tagaloob din ng NBI, I don't know. Pero That's a paano kaya? Hindi namin alam, no? But that's a very good question. Kasi may mga instances, like for example, may isang hearing sa Blue Ribbon, tinignan rin itong case ng late registration. Meron silang na-detect na mga peking birth certificate na galing sa mga patay or galing sa mga sa malalayong lugar. So, totoong tao sila pero patay na. Or totoong tao sila pero hindi doon sa bayan na yon, sa ibang bayan. So may mga ganun na cases rin nakita ang PSA when they were investigating the late birth certificates through late registration. Nakakatakot to, Senator, no? Ibig sabihin, pwedeng ordinaryong Pilipino, hindi mo alam, meron pala nag-i-exist na isa pang tao, ginagamit yung lahat ng information about you. Parang Yun ganun ang po yan, no? tama ka doon, nakakatakot yan kasi pwede siyang, for example, ito ngayon, si Alice Go, I'm sure mabablacklist yan sa Bureau of Immigration. Pag yung totoong Alice Go, lilipad or will pass through our immigration, mahihinto siya doon. Or kung magkaroon ng criminal issue itong si Mayor Alice Go, lalabas yun sa records, baka pagkamalan yung totoong Alice Go na itong pareho lang sila. No? So ano yan, magiging complication rin yan. But so far, parang walang lumalabas naman itong isang Alice Lialgo, parang wala pang lumalabas kung sino talaga siya. So tuloy pa rin ang investigation ng NBI dyan. Wala pa nagre-reach out, pero that would be interesting kasi kung buhay yung tao na yan, sana lumantad siya, di ba? Para malaman pa natin kung sino Correct. talaga siya. May mga news agencies na pinuntahan yung address. Nakita ko sa TV and apparently hindi siya tumira doon sa address na yon. Or kung tumira siya doon, wala na siya doon. Baka ewan ko kung kasambahay siya, 'di ba? Minsan kasambahay kasi temporary lang doon. Nakita ko yung neighborhood medyo middle to upper class siya eh. So baka kasambahay siya na wala na doon. Nung kumuha siya ng NBI clearance, yun ang sinulat niya. So baka may mga ganun na may mga ganun na siguro na theories, no. Saan na ba to, Senator? Sa Valenzuela, itong address? Hindi naman. Sa nakita ko sa news, Project 4, Quezon City. Okay. Quezon City. Oo. Yeah. Okay. City. Isang issue pa rito, alam natin patay na yung 'di ba? Lumabas sa investigation niya, patay na yung nag-register ng birth certificate niya. So hindi natin siya matatanong. Pero ano ba information na nakuha niyo? Oo, paano nakakagulat 'di ba? Sabi niyo mukhang lumalabas lahat ng mga impormasyon sa birth certificate niya peke. So paano nangyari 'yon as far as you know? Meron talagang sindikato na nag-ooperate sa Philippine Statistics Authority. At yan nga yung isang legislative output namin. Talagang dapat i-reforma na natin itong birth certificate at late registration process natin. Dahil LGU level to eh. At ang kumukuha ng civil registrar ay mga mayor, mga local government unit. So, in other words, ang PSA, monitoring lang sila. At balita namin, through mga information, meron talagang mga sindikato na kumbaga package deal na ito. Lalakarin niya yung late registration process mo, kukuha siya ng passport para sa iyo, pati driver's license siya nakukuha. So meron talagang mga sindikato na pag binayaran mo all the identification starting from your birth certificate makukuha nila. Ngayon kasi nowadays ang birth certificate is the most basic document in our country. Kung may birth certificate ka, pwede kang kumuha ng national ID, ng passport, ng lisensya, lahat talaga ang pinaka-basic ngayon birth certificate. Kung nakuha mo na yung birth certificate mo, madali nang kunin yung iba. So meron kaming information na merong sindikato na ganyan ang kanyang specialization.
Gaano kalaki ba itong sindikato base sa impormasyon niyo? Kasi ang una ko iniisip, papaano ba nagsisimula application let's say for late, birth certificate, 'di ba? Ano ba 'yan, malaki ba ang level diyan, yung trust dapat? Kasi anong Malaki. papakita mo for you to be registered, 'di ba? Yeah. Meron kaming sa Valenzuela, may program kami diyan eh. Meron kaming isang program na tinutulungan namin ang aming constituents for with late registration. Kasi ang Valenzuela, Christian, alam mo, marami kaming factories, so marami kaming mga workers galing probinsya. At na-detect namin na yung mga galing sa probinsya, wala silang birth certificate kasi yung iba galing sa mahirap na pamilya o iba hilot ang paraan para ipinanganak. So meron kaming program na ganyan sa Valenzuela. At meron din talagang nagre-register late na at magkakapatid. Totoo 'yan, no? Meron 10 years after tapos magkakapatid, no? So ang ginagawa ng LGU, tinutulungan namin sila dahil may requirements rin yung late registration. Kailangan kunin mo yung baptismal record mo, mag-submit ka ng disinterested persons, mag-submit ka, let's say, proof of yung panganak mo. At pag sinubmit mo yon, bibigyan ka na ng, titignan ng civil registrar at i-approve niya yung birth certificate mo. In the case of Alice Go, walang mga supporting documents. Walang supporting documents. Bigla nilang lumabas yung kanyang birth certificate. In fact, merong certification from PSA dumating late na. Ibig sabihin, lumabas yung birth certificate niya, walang supporting documents. Tapos dumating late na yung certification from PSA stating na wala talagang birth certificate si Alice Go. So, makikita natin doon, by that alone, anomalous na dahil walang supporting documents. At mahigpiting guidelines, dapat may supporting documents ka para i-prove mo na talagang tao ka at pinanganak ka dito. Iba requirements na yan, Senator. Sabi niyo kasi malaking role ng LGU siya, no? Pero standard ba yan across the Philippines? Or merong elbow room yung mga LGUs to somehow lessen or add requirements? Magandang tanong yan. In fact, tinanong ko yan sa civil registrar ng Valenzuela, no, si Attorney Marvin. Sabi ko, Attorney, actually, tinanong ko rin, standard ba yan? Sabi niya, standard yan across the nation. 1,600 LGUs pinapractice yan. But, in practice, meron elbow room, o hindi elbow room, in practice, yung mga civil registrar, nagkakaroon sila ng discretion na bawasan or maging, sabihin na natin, mas malabnaw yung supporting documents o mas mahina yung supporting documents na sinasubmit. Sabi niya, minsan kasi like indigenous people, tapos hihingi mo pangalan yung hilot nagpanganak, tapos cellphone ng hilot, minsan yung hilot wala rin silang records. Wala siyang national ID, wala siyang cellphone. So, nagiging kulang yun. Kaya makikita mo doon, hilot, may pangalan, pero hindi natin alam kung yung tao na yun ay totoo o hindi. No? So, yun actually isang reforma dapat ayusin. So, sabi niya, ng aming civil registrar, na in practice, meron talagang cases na hindi sinusunod yung standard guidelines. Dahil nga sa humanitarian reason, sa awa na rin. No? Which, nagiging problema rin yan. Dahil kung hindi mo susundan, talagang maaabuso at maaabuso yan. Parang ganito, apparently na-exploit yung system kasi peke impormasyon, nagkaroon ng birth certificate, na-legitimize yung peke identity, and now we're faced with this problem. Ang next question ko, Senator, what's next? Ano yung may mga kaso na isinampa against Alice Go, di ba? Yung PAOK, pero meron pa yata mga kasunod. Pero ano yung mga recommendations ng Senado rito? At least, miski wala pa yung committee report, no? Sa mga nakikita nyo so far. Christian, itong nangyari ka Alice Go, I think it's an eye-opener to sa atin, no? At this is only the tip. Marami akong nakukuhang information ngayon ng mga Chinese, mga dayuhan, bumibili ng lupa sa Cagayan, bumibili ng lupa sa Palawan. At an alarming rate. May nakuha kong information lang this morning na merong area in Palawan. Ang daming Chinese bumibili. At nagtataka sila paano nabibili. Baka ito yung paraan nila. Itong mga dayuhan na ito ay nakakuha ng fake birth certificate. At dahil Pilipino na sila, bumibili na sila directly ng mga lupa. Kung matatandaan natin, modus before ng mga dayuhan,
hahanap sila ng local na asawa, yung local na asawa bibili ng lupa. No? Yeah. Ang nagiging problema diyan pag naghiwalay, wala na yung lupa. So ngayon ang Nasa asawa ginagawa na. sa asawa na. So ang ginagawa nila ngayon, kukuha sila ng fake birth certificate, magpapanggap sila Pilipino, wala namang magtatang, bibili sila ngayon ng lupa. So it might be baka maging nagiging modus na rin ngayon kasi marami ako naririnig na report na ganyan at gusto namin maimbestigahan kung ganyan ba yung naging butas. Okay. Gusto ko rin pag-usapan specifically, Senator, yung local, no? Yung local politics sa Bamban. So based na naman sa mga lumabas sa investigation nyo, so Alice Guo was instrumental in putting up that huge Pogo hub sa Bamban. Kayo, matagal kayo sa local government, no? Ngayon suspended si Alice Guo. Pero lumalabas, hawak niya yung konseho, di ba? So majority of them supports her. Tapos yung mga tao sa Bamban, hindi out of the question na kung tumakbo siya uli sa 2025, mananalo siya uli kung hindi siya matanggal by Comaranto. So siguro doon tayo sa political aspect, no? Ano ba yung mga options para at least naman matanggal, ma-excise siya doon sa kanyang situation kung saan kontrolado niya yung local politics. Alam mo, Christian, sa mga normal na tao na katulad natin, I'm sure ikaw rin, pag isang beses ka lang magsinungaling, parang ang bigat na sa puso mo di ba? Parang bigat na bigat ka na, lalo na kung malapit sa isang kaibigan o malapit na tao ka nagsinungaling, parang ang bigat na ng puso mo dahil alam mo, deep inside, mali yan. Iba si Alex Go, talagang ang buhay niya punong-puno ng kasinungalingan. Nabubuhay siya sa sinungaling. Araw-araw, minuto-minuto, segundo-segundo. Dahil pinanood ko yung kanyang campaign speech Sinabi niya point blank, ako ay Pilipino, tatay ko Chinese, ngunit nanay ko Pilipino ako at gusto ko maglingkod sa inyo. Pero alam niya na hindi siya Pilipino. Alam niya na hindi siya karapat-dapat tumakbo. Pero she lives in lies At ibang klaseng tao yung gano'n. Hindi katulad natin yan na normal na nakukonsensya. Hindi siya nakukonsensya magsinungaling segundo-segundo. At even pumunta sa Senate, napanood mo naman yung Senate hearing. Talagang from start to end, puro kasinungalingan. At now, alam natin yung katotohanan. So, ibang klaseng tao siya Hindi siya normal na tao. Kaya, hindi malayo na siya rin ang may pasimuno ng Pogo at Pogo Hub in Bamban at ang ebidensya mabigat na rin. Lumalabas na rin yung ebidensya sa human trafficking, even tax evasion ngayon lumalabas na. So, siya ay talagang built to lie. No? Marunong talaga siya magsinungaling. At ngayon, nakikita natin na malalim yung kanyang galamay pagdating rin sa Pogo dahil meron ring mga information kami na konektado rin siya dito sa Porac na Pogo Hub. Sige. Bago natin puntahan yung connection niya dito sa Porac, no? Na binisita nyo. Okay. Built to lie yung sinasabi niya, no? Di ba tinanggal na siya sa NPC? You're a member of the Nationalist People's Coalition po, no? Tama. Yes. Technically, alam natin yung takbo ng politika sa Pilipinas. It doesn't matter kung NPC ka o hindi, kung wala kang partido. Basta hawak mo yung local politics, mananalo ka dyan, di ba? Tama ka dyan. Tama ka. So, actually, magandang tanong yan, Christian, because nung umikot ako sa Bamban I went around Bamban at na-curious ako, ano ba yung Bamban? Bakit doon nagpatayo yung Pogo? At nakita ko may mga support tarpaulins, no? I'm not sure kung yun ay concerted effort or individual, but dapat malaman din ng mga kababayan natin sa Bamban na naloko sila. No? Naloko sila nitong taong to, nagsinungaling, nagbigay ng maling impormasyon, talaga nagsinungaling para makuha yung boto at proteksyonan yung negosyo niya sa Bamban. Yun ang objective Manalo, proteksyonan yung Pogo Hub sa Bamban. At ang nakakatakot dito, Christian, kung hindi pa natin natuklasan to, tuloy-tuloy na ito. Magko-congressman na yan, maggo-governor na yan. Sa laki ng perang umiikot, lahat pwede niyang gawin by the way, nung bumisita kayo sa Bamban, hindi ba kayo tinitigan na masama ng mga tao doon? Sa kotse lang ako. Hindi ako bumaba ng sasakyan. I was advised, wag ka na bumaba. Kasi na-curious lang ako. Sa lahat ng lugar, bakit Bamban? No? Ano meron doon na wala ang Valenzuela o wala ang Makati o wala ang Quezon City?
So wala eh. Banban is a third-class municipality na very agri-based, very agriculture tsaka poultry, piggery-based na lugar. At kaya nga siguro diyan na invento ni Alice yung lumaki sa farm, no? Because it's really a farming area. So hindi ako bumaba doon kasi sabi ng mga security wag na Sen. Buti nga hindi kayo pinepresyonan ng grata, kayo ni Rizzo Ontiveros eh. Pwedeng gawin 'yon. Hindi atin naman para sa kabutihan rin ng lahat, no? Hindi lang naman to pang nasyonal kundi para sa mga kababayan natin sa Banban dahil sila inoloko. Kung imagine kung si Alice Go pa rin ang mayor diyan, itong Pogo Hub tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy mag-ooperate yan at katulad ng nakita natin sa Porac, yung torture. Doon sa Porac kasi nakita rin namin na meron ng mga Pilipino na kinulong doon eh. At may evidence. Hindi lang Chinese or foreigners? So. Hindi lang. Pati yung mga local na rin. Dahil nga, lalo na yung mga prostitutes, no? Yung mga kababaihan na dinala doon ng bugaw. Kasi may nag-confess na bugaw eh. Siya nagdadala ng babae doon. At hindi na pinapalabas yung mga kababayan natin. Once na nandoon ka, hindi ka na palalabasin doon. So, just imagine gravity nung crime doon. Parang ginagawang sex slaves dun sa Pogo Hub? Sex slaves. Nakita kasi namin, Christian, yung configuration. Sa baba, KTV. Sa taas, mga kwarto, parang motel. Tapos sa taas niya yung tulugan ng mga babae. Ang laki. Siguro, ina-estimate namin mga 60 plus na kama eh. So, siguro 60 plus na babae kaya doon. No? At may bugaw na nag-confess na siya yung nagdadala ng babae. Of course, may sinasabi niya hindi wala siyang kinalaman, pero siya talaga yung may connection doon. At ang sinabi na, pag andoon ka na, hindi ka na palalabasin, doon ka na matutulog, bababa ka na lang doon sa KTV para mag-entertain ng customers. So lumalabas yung hub na to, parang isang city on its own. Tama ba? Yes. It's a self-contained facility. Yan ang nakita namin common sa mga Pogo Hub, Christian. Self-contained siya. Wala nang labasan. At isa pang common sa mga Pogo Hub, lahat sila may safety deposit box. At pag bubuksan yung safety deposit box, andun yung pera, nandun yung passport, andun yung SIM cards. Common yan sa lahat ng safety deposit box. So, ang school of thought, ang chain of thought ko nga, itong mga operator na ito, iisa lang. Kasi parang template siya eh. No, dinadala lang sa iba-ibang lugar, templated siya. At again, hindi ko lang masabi in detalye, pero according to PAO, yung mga foreign criminal syndicates, yung mga sindikato, na-detect nila na pare-pareho lang. Iisa yung iba pare-pareho, at umiikot-ikot lang sila sa iba't ibang parte ng ating bansa. Okay, so meron silang protocol sa sinusunod sa iba't ibang Pogo Hubs. Yan. Meron silang template na sinusunod. Template, okay. Na self-contained. Yung safety deposit box for what yun? Para safekeeping ng ano? Safekeeping ng passports. Kasi yung mga foreigners na dinadala nila doon, wala na ring labasan yun. At marami sa mga foreigners na loloko. In fact, may nakita kong documentary. Ipopost nila sa Facebook. We need 20 chef or waitress. We will pay, let's say, $1,000 or $2,000. Pagpunta ng 20 dito, kunwari dadalhin sa restaurant o gagaling sa resort, kukunin yung passport, ikukulong na doon, itatago na yung passport. May mga ganun rin na kwento at testimonies na nakuha yung Grabe. Human trafficking talaga yan. At kahit nakakahiya. Pilipinas pa yung nagiging hub. Yung, ito pala, bago ko puntahan yung sinasabi niyo na connection ni Alice Go dito sa Porac, Pampanga, Pogo Hub. Kasi nga, gusto kong may konti pa akong tanong doon sa doon sa local politics sa Banban. Kasi alam naman natin yung patronage politics malalim yan dito sa Pilipinas. Miski issue sa atin siguro tsaka sa maraming Pilipino, hindi naman Pilipino yan pero doon sa mga natulungan niya dahil sa patronage politics na pinalaganap niya sa Bamban, pwedeng iba pa rin yung iniisip nila At kung makatakbo siya uli next year, iboboto pa rin siya. So problema niyo pa rin siya hangga't di siya natatanggal, di ba? Tama. Kaya nga importante, two steps process tayo, no? At narinig ko sa PSA na
nagsubmit na sila ng recommendation sa Solgen na i-cancel na yung kanyang birth certificate. So that's step 1. Magfa-file lang yung Solgen ngayon ng petition to cancel her birth certificate sa korte at matibay na evidence. So tingin ko makakancel na yan. At pangalawa, co-warranto case para matanggal siya sa pwesto. Dapat mangyari na rin yan bago October of 2020 this year, 2024, dahil filing of candidacy na. No? So, tingin ko matibay na ang ebidensya. So, nasa kamay na ngayon ng Solgen yung pagpa-file. At kahapon nakita ko rin sa news, sabi ni Solgen, na ito na yung ebidensyang inaantay namin. So, parang may exclamation mark pa. So, tingin ko very, rin siya, natuwa rin siya na meron na siyang magagamit na matibay na ebidensya. Isang palang danger yan. Paano kung matanggal o hindi na makatakbo si Alice Guo dahil tatanggalin siya by co-warranto, yung susunod, baka naman yung pumalit sa kanya, hawak din sa leg ng mga pogo, di ba? Yan ang mga nakakatakot eh. Nakakatakot talaga. Kaya ang laking perang umiikot eh. Ang fact dito, Christian, malaking perang umiikot. And nakita rin namin dito sa case ni Alice Guo na yung pera hindi dumadaan sa formal channels natin. Yung mga dumaan man sa formal channels, hindi dinideclare. No? So, ibig sabihin, hindi natin nakikita paano pumapasok yung pera at hindi natin nakikita paano, hindi nare-report sa gobyerno yung laki ng perang pumapasok. So, ibig sabihin, pumapasok siya, hindi natin alam, lumalabas rin siya, hindi natin alam. Hindi natin alam kung pumupunta yun sa mga politiko, sa police, sa enforcers, hindi natin alam eh. Bulag tayo sa ganun eh. Grabe. Yung huling interview natin, sabi nyo, ano ba yun? Kinalabutan ako. Eto, hindi ko alam eh. Mas palala yung mga nadidinig natin eh. Anyway, puntahan natin yung... Go ahead. Sa description nga ni Dr. Casio dun sa hearing, horrific eh. Yung mga grupo, horrific criminal syndicates. Talagang, sabi niya, hindi lang niya masabi kasi ongoing pa. Pero based on their intelligence, grabe raw itong mga criminal syndicates na nandito sa atin. Hindi normal na mga magnanakaw to. Talagang pumapatay, nagto-torture, walang respeto sa batas natin. Grabe. Okay, puntahan naman natin tong yung sinasabi nyo. Ano yung connection ni Alice Guo doon sa Porac, Pampanga Hub? Hindi namin masabi in detail, but may nakita kami mga personalidad na link ka Alice Guo and dito sa Porac Pogo Hub. May isang nakita kaming name, yung si Cassandra Ong, na may mga picture siya kasama si Alice Guo, pero meron din siyang sa corporate papers nakita namin nasa presence siya sa Porac. In fact, active rin siya sa paglalabi ng mga papeles sa Porac. Yung LONO, yung Letter of No Objection ng Lucky South 99, nakapangalan sa kanya. So ito yung nakikita naming connection. At meron din pang iba, no? But I cannot say it for now. Pero ito yung on paper nakita namin. Okay, so meron siyang connection definitely sa Porac. So pwede rin siyang i-hold accountable, tama po ba, legally? Right now, maaga pa para sabihin yan. Tuloy-tuloy yung investigation kung ano yung kanyang participation. But the link is there. Pala, nung huling re-hearing nyo, hindi siya umattend. Yes. At nagre-reklamo siya na pre-judged na raw siya, no? Kailan po ba yung susunod na hearing nyo kung meron pa? And will she be invited again? May subpoena na in-issue ang committee, so she is compelled to attend. Wala pa kaming date. No? Maybe initially nasabi sa akin 2 weeks from now. Pero wala rin kasi yung mga may-ari ng Lucky South 99 at yung Whirlwind Corporation. On paper kasi ito yung mga applicant dito sa Porac at sila dapat ang managot. No? On paper sila may-ari, so on paper sila yung applicant, on paper sila yung may lisensya. Dapat silang managot at ipaliwanag nila kung bakit may criminal activity sa loob ng compound nila. May lumalapit na rin pa sa inyo bukod dun sa isa na lumapit yata kay Senrisa. Yung pangalan naman niya, identity niya, ginamit for the incorporation papers. Wala siyang idea, di ba? Meron kaming mga ganun na nakita rin at nakausap. Pinuntahan kasi namin one by one yung mga incorporators at sinabi nila na hindi sila connected. At ako naniniwala dahil may nakita kaming but 3 incorporators ang bahay nila barong-barong. Parang imposible naman
na incorporator to ng Pogo na napakalaki, no? So meron ding nakita kaming mga ito consistent din sa mga Pogo na gumagamit sila ng pekeng na hindi peke, pag gumagamit sila na tao na walang kinalaman doon as incorporators para mawala ka. Hindi mo mahanap eh. Hindi mo mahanap. Ang SEC naman, ministerial lang, tanggap lang sila ng tanggap. Kahit sino isulat mo doon, tatanggapin nila. At na-detect namin, yan rin ay same modus sa ibang mga Pogo hubs. Hindi ba ano yan, baka naman binayaran yung iba para gamitin yung pangalan or identity nila for the incorporation papers? Possible yan. Possible rin yan. Yan ang dapat maimbestigahan mabuti, no, kung nagamit nila. But yung at least yung pumunta sa hearing kahapon, parang wala ako naman na-detect na salbahe siya or ano. No? But then again, these are all just gut feel. No? But dapat maimbestigahan rin yan. Ito lastly, Senator, alam ko very busy kayo, no? Nung nakausap ko si PAOK spokesman Winston Casio, napag-usapan namin yung gaano kaliit yung organization nila given na sobrang dambuhala yung problemang kinakaharap nila. So, on the part of the Senate, kasi maglalabas naman kayo definitely ng committee report, di ba? And dito, ginagawa niyo rin ito in aid of legislation. Ano ba yung mga nakikita niyo so far na pwedeng gawin naman para palakasin itong isang ahensya na ito na napaka-importante ng trabahong ginagawa? Ang PAOK kasi is Presidential Anti-Organized Crime, no, Task Force. So talagang ang kanilang trabaho bumuwag ng mga organized crime. Ito yung mga sindikato. At meron lang silang 40 tao sa kanilang organization. At ano talaga, nagre-rely rin sila sa tulong ng CIDG, ng PNP at iba pang ahensya, BI. Kaya hirap rin sila dahil kung hindi gagalaw yung iba, hindi naman nila pwedeng sugudin yung lugar kung walang police assistance. Kaya nakita ko na itong pagsunod ko sa Pogo, nakita ko na napaka-effective sila. No? In fact, kaya nilang mag-operate ng tahimik lang at successfully nila nagagawa rin yun. No? At isa sa mga recommendations ko personally at nasabi ko rin to is to increase their manpower and support. Not only for Pogos, but for other organized crimes. Dahil itong organized crimes naman tuloy-tuloy sa bansa natin. Dapat buhusan ng budget yan. Malapit na kayo mag-budget season ulit, no? September. Correct. Okay. Sige, Senator, alam ko busy kayo at kayo mismo, konting staff nyo doing all these things. Well, pero thank you very much for joining us today. Maraming salamat at ingat po kayo. Mahirap yung trabahong ginagawa niya. Thank you. Okay. Yan po si Senator Sherwin Gatchalian. Busy kaya tayo nag-record ng ating episode ngayong araw na ito. Pero siguro pag kailang minutes ba tayo? Almost 40 minutes, no? Malaman naman yung mga impormasyon na nakuha natin. Pero sana mas nauunawaan natin kung gaano kabigat itong problemang dulot ng mga Pogo. And recently, I was in a conversation with someone and binabanggit, hindi, ang problema lang naman talaga dyan yung mga illegal na Pogo eh. Well, kung naalala niyo po yung ating conversation with PAOK spokesman Winston Casio, di ba sinasabi niya, it doesn't matter kung illegal o legal. Basically, marami nga raw doon sa mga nire-raid nila, legal na Pogo. Ibig sabihin, merong lisensya from PAGCOR. But ginagamit po siyang front for illegal activities. So, clearly, napapaikutan po yung ating gobyerno, yung ating mga ahensya ng gobyerno. At ang nakakatakot po rito, ngayon po natin nakikita, little by little, kung gaano kalalim at kalawak na po yung galamay ng mga Pogo dito sa Pilipinas. And nakakatakot po mag-election tayo. Imagine niyo kung merong ilang mga politiko dyan o maraming politiko, local or even national, tumatanggap ng pera mula sa Pogo o hawak sa leeg ng mga Pogo para maluklok sa pwesto para protektahan yung interest nila. Hindi po malayong mangyari sa atin na baka maging Pogo country tayo. Yun po yung isipin natin. Nakakabahala po yan. Okay? So maraming salamat po for joining us tonight, for joining us today. Magkita-kita po tayo sa Monday for another live episode of Facts First. Isa po sa mga pag-uusapan natin next week. Ito po, no, isa po sa alarming na mga nangyayari. Nakita niyo po ba yung yung deep fake? May lumalabas na peking video
na di umano merong TV Patrol report tungkol dito sa isang survey kung saan statistically tied daw si Robin Padilla at saka si Sara Duterte sa isang survey sa mga prospective presidential candidates. Naglabas po ng pahayag ng ABS-CBN, peke po yung video na yon. Okay, kausap ko rin po yung Pulse Asia President si Ronald Holmes, peke yung lumabas sa survey na yun kasi ginamit pa sa graphics nung peking video yung logo ng Pulse Asia. So, peke po yung video na yan, huwag kayong maniniwala. Okay? Huwag po kayong maniniwala. We're doing this to help in whatever way we can to counter this malicious information. Kaya ikalit niyo po itong impormasyon na to na peke po yung video na yan. Patikim pa lang yan. Ibig sabihin, mas lalala pa po itong paggamit ng deep fakes dito sa ating election campaign. At isa pa po sa dapat bantayan nyo, siguro ngayon nakikita nyo sa TikTok, sa mga Reels, sa Facebook, sa YouTube, pati sa Twitter o yung X. Yung mga lumalabas sa vertical or even horizontal videos dyan, may mga influencers pa nga, di ba? Nagwa-warning, malapit na magkagera. Meron pa mga visuals ng mga Chinese military doing some military exercises. Tinatakot po tayong lahat. Sinasabi nila magkakagera na. Again, huwag po kayo magpapaniwala sa mga taong ito. Okay? Clearly, meron po nagpapagalaw nitong videos na ito. Merong nasa likod nitong concerted effort na ito para katakutin tayo. Diba? Siguro, sa pagbasa ko, no? Sino ba makikinabang dito pag tinakot tayo na magkakagera? Ang naratibong pinupush nito, di ba yung naratibong binabanggit natin ni Duterte? Pag tumayo ka sa China, makikipaggera ka. Di ba? So ngayon, nakikita natin yung kiskisan between the Dutertes and the Marcoses. So yung mga nagpapalaganap ng video na sinasabi magkakagera na, syempre ang target nun si Marcos. Ang pinapapogi nun si Duterte. At ang pinupush nun, yung naratibo ng China at ni Duterte. Kaya isip-isip po kayo. Huwag kayo magpapaniwala ron. Doon naman sa mga influencers na baka nagpapagamit dito sa mga masasamang tao na ito, shame on you. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat sa panonood ngayong gabi. Thank you very much. Kita-kita po tayo sa Monday for a live episode, another live episode of our Facts First podcast. Magandang araw, magandang gabi po sa inyo lahat.